Inaasahan na ngayong araw ang comparison of documents sa pagitan ng depensa at prosekusyon kaugnay ng stipulation proposal, ngunit hindi tumalima rito ang defense team. Ang kanilang dahilan, kaagad namang binuweltahan ng prosecution panel. Ang detalye ay ihahati ni Camille Gonzalez live mula sa Batasang Pambansa. Camille? Greg, sinagot ni Atty. Tolosa ang mga dahilan ng depensa sa pagtanggi sa kanilang stipulation proposal. Aniya, intensyonal man o hindi maikakailang nakapagpapatagal ito sa pag-usad ng impeachment trial. Mainit na usapin sa impeachment trial ang pagtanggi ng depensa sa stipulation proposal ng prosekusyon. Dahil dito, pinahintulutan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang dalawang panig na isagawa ang comparison of documents sa presensya ng Clerk of Court. Sa isang panayam, ibinahagi ng miyembro ng Defense Council na si Atty. Justin Golar na binubuo lamang ng 16 na abogado ang depensa at huli na rin silang naabisuhan para sa schedule ng comparison of documents. Bumuelta naman si Counsel for the Prosecution at Trial Spokesperson Atty. Benjamin Tolosa Jr. We've been trying to reach out to them para ma-schedule na nga to as directed by the presiding officer. Unfortunately, ang sagot sa amin, August 14. No? What purpose will that serve? Dahil today nga nakaschedule dapat yan. Dagdag pa ni Atty. Tolosa, hindi kailangang kumpleto ang defense team para rito. Sabi na nga niya, 16. No? 16 lawyers no, ang officially nag-enter ng appearance dito. Hindi naman kailangan buong team sumama dyan para lang mag-comparison ng documents. No? And I'm sure they don't want to make it appear that they're not prioritizing the impeachment case of the Vice President. Ibinahagi ni Atty. Tolosa ang mga dapat asahan sa pagpapatuloy ng direct examination sa second co-witness ng prosekusyon at COA State Auditor na si Sailin May del Campo. Tayo magtutuloy ng kwento. Maalala natin, may mga ibang katanungan ho no, na binigay kay Attorney Wamil. Ang nagiging sagot niya, I'm sorry, I don't have personal knowledge about those. No? Particularly, yung mga ibang AOM no, na hindi na siya ang nakapag-issue, bagamat siya ang nakapag-draft, pati yung naging na-issue na subsequently na notice of suspension and notice of disallowance. No? So, ang makakasagot na niyan ay si Ms. Sailin del Campo. Para naman kay House Deputy Speaker Janet Garin, mas magandang hindi na maantala ang impeachment proceedings. Alam nyo, pag may katanungan, saan ba napunta ang pera ng taong bayan? Saan ba ito ginastos? Importanteng masagot yan. At kapag nasasagot yan ng isang opisina o ng isang opisyal, yan po ay magandang maipakita sa publiko. Pero kapag inaayawan natin at pilit natin nililihis o kung ayaw natin sagutin at hinahanapan natin ng maraming teknikalidad, tila mapagkakamala na may tinatago. Greg, bagamat naantala nga ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon, inaasahan ng pagpapatuloy nito bukas kasabay ng muling pagtayo o pagsalang sa witness stand ni COA State Auditor Sailin May del Campo. Susundan naman iyan ng mga dating Special Disbursing Officer ng OVP at DepEd na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Greg?